Pagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating prayer meeting ngayong gabi po. Dito po sa online Bible study po. Bago po tayo mag-umpisa sa ating prayer and worship, tayo po muna balikan po natin tinuro sa atin ng ating mga pastor ngayong dito. Ano po? Mga nagagawa ng trabaho. Number 17 na po, nakakapagpabago ng bansa, nakakapagpabaptize ng Holy Spirit, nakakapagpabagsak ng pupa or partes, nakakasira ng maling katwiran ng mga tao, nakakapagpagapi ng mataas na kaalaman laban sa Diyos, nakakapagbihag ng lahat ng kaisipan para tumalima kay Kristo, nakakapagpaayos ng imposibleng sitwasyon. Colossians chapter 4 verse 24. Nakakapagpagaling, Romans 8:28, nakakapagpalayo sa sakit, sa aksidente, Isaiah chapter 66 verse 8, nakakapagpatalab ng binding and loosing, naiiwasan nito na ikaw ay manakawan o mawalan, nahahadlangan ang pagkakasakit. Number 32, napipigilan nito ang away gulo sa pamilya. Ito po yung pag tayo po ay nasa fine na prayer, minsan po dumadating po yung urge, amen po, yun po yung nagigising po tayo ng ating gabi, walang oras. Pag ginising tayo ng Holy Spirit o tinawag tayo ng Holy Spirit para manalangin, andun po yung urge, amen po. Sabi nga po, ang meaning po ng urge ay earnestly to pursue, to do something. Amen po. Ito po yung itinuro ko ni Pastor Marlon na 1 Timothy chapter 2 verse 1. First of all, then I urge that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving. Amen po. Offered on behalf of all people. Ito po yung tayo po ay bibigyan ng udyok o urge ng Holy Spirit para po mag-travel. Sabi nga po dito sa Matthew chapter 26 verse 40, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makakapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Amen po. Andun po yung may dinadala pong bigatin ng Panginoon. Amen po. Dahil siya po ay ipapako na po sa krus. At humingi siya ng backup ng mga sa disipulo niya na backup pa siya sa prayer. Amen po. Pero ang nangyari po ay hindi ba kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Amen po. Verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong magdaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Pag tayo po yung magpapadala sa ating kainaan, ating laman, ay wala pong masusulong. Wala po tayo madadala sa Panginoon. Wala po tayo masisharean at wala pong mabuborte. Sabi nga po sa Matthew 26 verse 29, ito po yung lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Amen po. Lumayo ang Panginoon at nagpatira pa siya. Ganun siya manalangin. Amen po. Siya ay nagpatira pa at nanalangin. Nakipaglaban talaga ang Panginoon. Panginoong Jesus, nung siya ay nanalangin sa Getsemani. Nanalangin siya, luha, hinagpis at bigatin. Amen po. Tayo nga po ay kailangan din mag-travel. Nilalagay sa atin ng Panginoon na tayo ay palagi ang sumunod sa udyok ng Holy Spirit. Amen po. Dahil pag tayo ay nag-travel, every Sunday makikita mo ang resulta. Amen po. Makikita mo, nadadagdagan ang miyembro ng simbahan, maging ang pamilya natin mag-born again. Amen po. Gagaling sa sakit, lalaya sa sumpa. Ito yan po ang nagagawa ng tradisyon. Po. Sabi nga po, di ba po nakapagpagaling ng sakit, yan po ang nagagawa ng tradisyon. Napiprevent ang anumang mga mangyayari.
yun po yung di magandang mangyayari, mapiprevent po ng travel. Yun po, sinunod mo ang pagtatrabaho sa Panginoon, yun po sa pamagitan ng pagtatrabil. Yun po, itinuloy ko sa Edra na binding and loosing. Yun po. Ang daya ng Panginoong Jesus at Getsemani, yun nga po, nagpapirapat na nalangin ng Panginoon. At sabi nga po, ang goal po ng Panginoon ay maligtas ang sanlibutan. Ganun din po, ang goal natin ay sa pagtatrabil ay mapuno ang kalamitan. Po, yun lang po, at ito po si So, mapagpahalang gabi po sa bawat isa. Ang i-share ko po sa inyo ay ang 1 Samuel po, chapter 1, verse 9 po hanggang 10 po. Basahin ko po, sabi po rito, minsan matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon ako po sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Sa tempo, buong pait na lumuha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. So ito po yung panahon na kung saan ay si Ana po ay buong pait, sabi po ito, buong pait na nanalangin at lumuluha po si Ana. Dahil po bakit? Kasi nandun po siya sa imposibleng sitwasyon kung saan ay si Ana po ay hindi magkaanak at every time po na taon-taon po na tuwing naghahandog po ito pong si Elkanah, kasama po yung kanyang buong sambayan, kasama po si Penina, ay lagi pong kinukutya ito pong si Ana ni Penina. Dahil nga po siya ay walang anak. At dahil po dito na taon-taon na ganun ang ginagawa sa kanya, kinukutya, ay halos hindi na po siya makakain. At ang ginawa po nitong si Ana ay pumunta po sa bahay niya at nanalangin. Sabi po nito ay buong pait, lumuluha na nanalangin kay Yahweh. Doon po, doon niya po ginawa yung pong malalim na panalangin, weeping, tatrabing, malaliman na panalangin. At dahil po doon ay yung pong imposibleng sitwasyon ni Ana ay naging posible. Dahil po sa kanyang pananalangin, yung buong pait na nanalangin po siya. At gayon po yung nagawa ng kanyang panalangin. Ano po, naging posible yung imposible. Hindi po siya mag-anak, pero after po nung siya ay manalangin, makalipas po ilang panahon, siya po ay nagkaanak at ito nga po si Samuel. Ipinanganak po si Samuel. Ano po? Alam niyo po, October 11, 2011, hindi ko po malilimutan yung date niyan. Dahil po sa sa aking kaanak, isa pong pamangkin ko ang dinala sa hospital at siya po ay comatose. Diniretso na po siya sa ICU. At dahil po doon ay sinabi po namin sa aming pastor, sa ating pastor, si Pastor Boy, na yung sitwasyon na yun, na comatose po yung aming pamangkin. At sila po ay nag-pray, nag-travel, mga kapastoran po natin doon po sa Maceda, sama-sama po lahat, mga pastor po natin, October 11, 2011 po yun eh. Hindi ko po malilimutan yung date na yun eh. At dahil po, ang sabi po ng mga doktor doon po sa sitwasyon ng aking pamangkin ay imposible na po siyang makasurvive. Dahil sa ganong sitwasyon, wala raw pong nakakasurvive doon sa sitwasyon niya. Kasi hindi na po gumagana yung kanyang mga internal organ. Kasi wala na po. Tubo na lang po yung nagdadala sa kanya. So sabi po ng doktor sa amin ay sabi, tawagin niyo yung pastor niyo kasi wala na yan, hindi na makaka-recover yan. Walang kaso na nakaka-survive daw dun sa sitwasyon na yun. So sinabi po namin ito kay Pastor Boy, at ang sabi po sa amin ni Pastor Boy, kung ako ay pupunta dyan, nangangahulugan na sumusuko na ako sa pananalangin. So hindi po nagpunta si Pastor Boy, patuloy po silang nanalangin, mga kapastoran po natin, at patuloy po sila nag-travel, pinag-pray po yung sitwasyon na yan, na imposibleng sitwasyon. At alam niyo po, after po ng mga ilang araw, actually 1 month po siyang nasa ICU yung pong pamangkin mo dahil sa sitwasyon na yun. Alam niyo po, makalipas po ang mga ilang araw dahil po sa patuloy na pananalangin ng mga kapastoran po natin, yung pong imposibleng sitwasyon na yun ng aking pamangkin. Nagulat po yung mga doktor kasi nagising po yung aking pamangkin Hindi nga po sila makapaniwala yung mga doktor na yun na nagtataka sila kung paano raw nakasurvive yung pamangkin ko. Sabi po sa amin ng mga doktor, miracle po ay nangyari na po. Wala naman po talaga imposible sa Lord. Kung tayo po ay
hindi susuko sa panalangin at patuloy na magtatravel, ilalaban sa prayer yung mga bagay na yun na imposible na sitwasyon ay naging imposible po. At doon po dumali yung healing at nagising po yung pamangkin po. So talagang bless po at sobrang di po talaga makapaniwala yung mga doktor sa nangyari. At kaya nga po patuloy po tayong manalangin, mag-travel dahil po kung yung po mga imposibleng sitwasyon ay magiging posible. Gaya po nangyari ito kay Ana dito po sa First Samuel. Ano po? At magpatuloy lang po tayo, magpalakasan, patuloy yung manalangin. At ulitin po natin yung mga itinuturo po sa atin yung ng mga pastor po natin patungkol po dito sa travel. Dahil napakaganda po ng ibinubunga ng patuloy po natin pagtatravel. Ano po? At yun lang po yung masishare ko at narinig po si Pastor Gerly para po sa pagpapatuloy po. Sa po mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Po. So marami na po tayo natutunan ngayong isang week na to patungkol po sa travel. Amen po. So ang share ko po sa inyo ay dun po sa Book of John, chapter 16, verse 20 to 22. Basahin ko po sa inyo sa King James Version. Sabi po niya dito, Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. And ye know therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. Amen po. Dito po sa isang linggo na pinag-aaralan po natin patungkol po sa bunga ng travel. Sinabi po doon, ano po ba yung travel? Sabi po doon ng mga turo po na ating mga pastor, ang travel po, ito po ay manifestation of the grief of the heart of God. Amin po, alam niyo po yung travel at yung tongues, yung po ay magkaiba. Sabi po doon sa linuro sa atin, ang tongues po ay pinalalag po niya yung ating spiritual na pumumuhay. At yung travel naman po ay ipinapanalangin po natin yung ibang tao. Nagkakaroon tayo ng bigatin, habag, awa sa mga kaluluwa. Ngayon, ang banal na espiritu ang umiiyak sa pamamagitan natin doon sa mga sitwasyon po nila. Ngayon, sabi po niya dito, crying in the spirit is godly sorrow for others. Nakalagay po yun sa may 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Sabi po na doon, crying in the spirit brings life and joy after it is finished. Kagaya nga po na sinabi po sa inyo, yung babae pong nanganganak, kapag nakita niya po yung kanyang anak na naisilang na andun yung kagalakan sa kanya. Amen po. Ngayon, ang puso po ng Diyos ay ang mga kaluluwa. Ngayon, ang Diyos po ay naghahanap ng mga puso, sabi mo niya dito, who will weep and cry. Ngayon, yung puso na handang manalangin at buhatin ang mga kaluluwa. Ngayon, every time na tayo po ay nagtatravel para sa ibang tao, merong nabe-break doon sa spirit world. At after po natin makapag-travel, nagkakaroon ng bunga, ano po yun? Natutugunan yung pangangailangan ng mga tao. At ito po, nagkakaroon po ng kaligtasan, ng deliverance, healing, at yung miracle. Ito po yung nagiging bunga ng travel every time na tayo po ay nagtatravel. Sabi po doon sa Isaiah 66 chapter verse 8, ang isang purpose po ng travel, it produces spiritual children. Amen po. So sabi po dito basahin po sa Isaiah chapter 66 verse 8, as soon as Zion traveled, she brought forth her children. May sabi po doon, ang Zion, ito po ay nire-represent ng simbahan. Kaya bawat po sa atin, lagi po tayong nire-remind ng ating mga pastor na huwag po tayong tumigil sa pananalangin. Hindi lang po pananalangin na tongues, kundi yung pong travel, yung merong diin, yung merong hibig, groaning. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng mga miyembro, walang maliligtas sa ating mga lugar na kinaroronan kung wala po magtatravel. Kaya po, ito po yung isang purpose ng travel upang makapag-produce sa mga spiritual children. Alam niyo po, ang isang pinaka-greatest travel na nangyari sa Bible ay nung po ang Panginoong Jesus, bago po siya ipako sa cross, nandun po siya sa Garden of Gethsemane, andun po, ang sabi po ng Bible, ang Panginoong Jesus ay was so agonizing and painful. Andun po na hirap siya sa kalooban niya, na halos yung pawis po niya ay dugo kasi hindi niya po maintindihan yung kanyang pakaramdam. Pero alam niyo po, dahilan sa naipag-travel ng Panginoong Jesus ay nandun po na harap niya yung kanyang
haharapin yung pong pagdadaan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil naipag-travel na po ito ng Panginoon. Kaya nga po, tayo ay naligtas, tayo po ay natubos sa kasalanan at nagkaroon ng kaligtasan sa buong mundo dahil sa travel ng Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay mag-worship. Nagbigay sa akin ng buhay, buhay na kasaya-saya at puno ng saysay, binigyan ng kapayapaan, tunay na kaligayahan, ikaw ang kayamanan mapapantayan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay, buhay na kasaya-saya at puno ng saysay, binigyan ng kapayapaan, tunay na
Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ama sa Panginoon, Jesus, O Lord God, kami po ay magpababa ng aming mga puso, Lord God, sa inyo harapan, Lord. Binababa namin ang aming sarili sa inyo, Lord Jesus. Dahil wala po ay magagawa po kami malayo sa Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa kamanghamanghang pagkilos mo, Lord. Tunay na, O Diyos, napakabuti mo sa bawat isa po, Lord. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord, sa pribilehiyo na magamit mo po sa ministeryo ng pananalangin, O Lord. Ministeryo ng Travail, O Lord. Ministry ng Travail, O Lord. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord. Lord, sa oras to, Lord God, tinataas namin, Lord God, ang aming mga leader, Lord God, sa oras na to, Lord. Lord, sa pangunguna po ni Senior Pastor, Lord God, ang aming Senior Pastor, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, na patuloy na ingatan mo siya, Lord, at patuloy na palakasin mo siya, spiritual, O Lord God. Lord, palawakin mo ang teritoryo o ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, O Lord God. Dalangin po namin, Lord God, Lord, na dalangin po namin na equip mo lagi ang kanyang katawan, Lord God. Patuloy, O Diyos, Lord, na andun yung divine protection mo sa kanya, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, Lord, na magamit mo siya, Lord, sa kalalawak ng gawain mo, O Diyos, dito sa Rema Evangelistic Church sa Lord, at hindi po ang pamilya niya at mga mahal niya sa buhay. Lord, na ingatan mo, O Diyos. Lord, bantayan mo, kapantayan mo sa mga libo-libo mo mga anghel, O Lord God, ng pamilya ni Pastor Boy, Lord God. Maging, O Lord God, ang mga district pastor namin, Lord God. Lord, yung mga kalusugan nila, Lord God. Lord, maging mga pastor, mga workers, O Lord, ingatan mo, patnubayan mo, Lord God. Lord, palakasin mo sila, Lord God. Lord, yung spiritual nila, Lord God. At Lord, bantayan mo kalusugan nila sa pangalan ni Jesus. Ikaw na spirito na naglalagay ng sakit at karamdaman, itawan mo ang mga pastor, ang mga leader, itawan mo sa pangalan ni Jesus. Ikaw naglalagay ng kahinaan ng katawan, itawan mo sila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kompleto kagalingan ng aming mga pastor, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord. Year 2000, O Lord, at nakareserba na po ang kagalingan ng aming mga pastor, O Lord God. Maraming salamat po sa 1 Peter 2:24 sa pamagitan ng mga latay ni Jesus. Aming mga pastor, mga worker, Lord, aming mga leader, Lord, ay nagsigaling, O Lord God. Maraming salamat po, Lord. Salamat po, O Diyos, O Lord God, sa walang sawang, O Lord, pag-ibig at pag-iingat mo sa amin, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, Lord, yung nalalapit na, Lord, na mid-year camp, O Lord God, Lord, July camp, O Lord God, Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, Lord, na ikaw po, O Diyos, O Lord God, maglagay sa bawat isa ng bigatin, O Lord God, upang mapaghandaan, Lord God, sa panalangin, Lord God, Lord, ang nalalapit na July camp, O Lord God. Lord, ngayon pa lang po, dinideclare na po namin ang katagumpayan po, O Diyos, O Lord God, ng nalalapit ng camp, O Lord God. Lord, ngayon pa lang po, kiniklaim na po namin yung madadala ng bawat mga pastor, workers, ng mga kaluluwa, Lord God. Lord, na madadala po sa nalalapit na camp, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord God. Lord, sa katagumpayan, Lord, maging sa pinansyal na pangailangan, Lord God. Lord, victory, Lord God, sa pinansyal na pangailangan, Lord, sa transportation, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, sa anointing na ibubuhos mo sa nalalapit na July Camp, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, sa 1,000 churches, mission na nilalagay mo sa bawat isang district namin, Lord God. District pastor namin, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord, sa maraming simbahang bubuksan, Lord, na makakapag-produce, Lord God, Lord, ng mga
workers, pastor, Lord God, prayer warriors, giver, Lord God, supporter, O Lord God. Lord, salamat po. Just name pa lang po, kiniklaim na po namin, Lord God, ang mga puproduce po na manggagawa mo, O Diyos. Lord, maraming pong salamat po, Lord God, sa provision, Lord God, ng bawat isa, Lord God, ng mga lingkod mo, O Diyos. Mga bawat pastor, workers, salamat po sa provision, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa dinidesire nila, Lord God, na, Lord, katagpuin mo, Lord God, ang bawat dinidesire nila, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, Lord God, sa kalakasan spiritual ng bawat isa. Lord, sa ilang namin maingat, nila yung paggalang, Lord God, sa paning pangalan ng Jesus na aming Panginoon sa ito na pagkakas. Mas sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, Father God, tinatas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Lord God. Aming Diyos, ikaw ang nakakita ng sitwasyon ng bansang Pilipinas, Lord, naganap ang aming problema, kahirapan, pagtaas ng presyo, pagluluhan. Dalangin namin, O Diyos, ang pagkilos mo sa aming bansa, ikaw nga po, Lord, ang magsaayos ng bansang Pilipinas, O Lord God. Lord, sinabi mo sa isalta na naman ang talian namin sa lupa at talian sa langit ang manapakawalan namin sa lupa, mapakawalan sa langit. Sa pangalan ng Jesus, ikaw sa taras naglalagay ng problema sa bansang Pilipinas, binawasa ka namin sa pangalan ng Jesus, espiritu ng kaguluhan, espiritu ng kahirapan, espiritu ng droga, malikaturoan, sa pangalan ng Jesus, winawasak ka namin sa bansang Pilipinas. Ano mga masamang plano mo sa bansang ito ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapawala kami ng kaayusan sa bansang Pilipinas, ng prosperity, ng kaayusan, ng kaligtasan sa bansang ito, Lord God. Protektahan mo, Lord God. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa aming bansa, Lord God. Ganyan din naman, Lord, tinatas namin sa iyo ang gobyerno namin, Lord. Sa panguna po ng aming presidente, Lord God, dalangin namin, O Diyos, ang pagsama mo sa aming presidente, Lord, turuan mo siya, Lord, gabayan mo siya, Lord, kung paano pamahalaan, Lord, ng aming gobyerno, bigyan mo siya ng kalakasan, ng kaligtasan, ng kaayusan sa pamamahala, Lord God. At anumang kaguluhan sa gobyerno ito ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus, espiritu ng droga, espiritu ng katiwalian, maling pamamahala, pinawasa ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus at Lord, nagpapawala kami ng kaayusan, magandang pamamahala sa aming gobyerno. Salamat, Lord, at patuloy, Lord, na samahan mo ang aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon, Lord, at turuan mo sila, Lord, kung paano pangunahan ang gobyerno ito, Lord God. Salamat, Lord, at nagdideklara naman kami, Lord, ng kaayusan sa gobyerno ito, Lord God. Salamat po, aming Diyos, sa pagsama mo at nabibigyan na po kami ng maayos na pamamahala sa aming gobyerno. At ganyan din naman, Lord, tinatas namin ang aming daily Bible study sa Rema Feast, Lord. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo, Lord, na samahan, turuan ang aming mga paso sa aming mga daily Bible study. Pagkalooban sila ng wisdom, knowledge, and understanding. Patuloy, Lord, na gawin mo malinaw ang bawat mensahe mo sa bawat araw, Lord God. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng Bible study namin sa araw-araw. At ganyan naman, Lord, sa aming mga nakikinig, pagkalooban mo kami ng bukas na puso. Lord, iukit mo sa aming puso ang bawat mensahe na binibigay mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa katagumpayan po ng Bible study namin, Lord. Salamat po kami sa patuloy namin, Lord. Tinataas sa iyo ang mga pastor namin, ang mga workers namin, Lord. Patuloy, Lord, na i-provide mo, Lord, ang bawat pangailangan ng mga pastor namin, workers, sa kanilang mga renta, sa kanilang mga water bill, electric bill, Lord. Patuloy, Lord, na i-provide mo, Lord God. Lord, pangahawakan namin yung mga pangako mo, Lord. Kasi mo mag-iwan ng family, Lord, ng ama, ina, ng mga kapatid, Lord, ng tahanan, Lord. Pagpapalain mo ang bawat mga lingkod mo, Lord God. Salamat, Lord. Ngayon pa lamang, Lord, kiniklaim na namin, Lord, yung pagpapala mo sa bawat mga pastor namin, mga worker namin, Lord. Ganyan din naman, Lord, sa mga family, Lord, ng bawat pastor at workers namin, Lord. Pagpalain mo, i-provide mo lahat ng pangailangan, Lord, ng mga family at kabuuan po ng Rema family, Lord. Pagpalain mo ang bawat pamilya, Lord God. Salamat po, Lord, sa pagpapala mo, sa pag-iingat, balutin mo ng banal mong dugo ang bawat isang, Lord God. Salamat po, Lord God, sa ilong kulang namin na magbinabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pagsamba sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yes, O God. Namin
Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, iyatasin po namin sa Panginoon, yung mga kasama po namin, Lord God, na nasa abroad, O Diyos. Ilahin namin, Panginoon, na patuloy na ingatan mo sila sa mga lugar po sila, O Diyos, naroon. Ang pag-iingat mo, O Diyos, ang sumakanila maging Lord, yung mga pamilya na iniwan nila dito, Lord God, sa Pilipinas. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Dalakin namin, Ama, na Lord, yung mga kasama po namin na nasa abroad, gawin mo silang pagpapala, O Diyos, sa iyong ubasan, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat hawakan ng kanilang mga kamay. At Lord, hayaan mo, O Diyos, na maging sensitibo pa rin po sila, Panginoon, na Lord, magamit po rin po sila, Panginoon, sa pag-evangelize, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos, sa mga lugar na kilalagyan nila, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Diyos, at mangyari pa rin, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay ng mga kasama namin ito. Sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Thank po, Ama. Yalasin po namin sa iyong Panginoon, Lord God, si Pastor Boy, O Diyos. Panginoon, patuloy na inaangkin po namin, O God, yung healing anointing po, Panginoon, sa aming senior pastor, Panginoon, kay Pastor Boy, Panginoon. Lord, salamat po sa kanyang kagalingan, O God. Patuloy, Ama, Lord, ingatan mo, Panginoon, si Pastor Boy sa araw-araw ng kanyang buhay, Lord God. Lord, patuloy na yung maayos na kalusugan ay pagkalabas sa kanyang Panginoon. Lord God, pagkalabas din po kay Pastor Boy, yung wisdom, knowledge, understanding, O God. Tulungan mo siya, Panginoon, sa mga hinakaharap niya mga problema, O Diyos. Ikaw yung mag-guide sa kanyang Panginoon. Sa mga desisyon niya, Panginoon, ikaw po, Lord God, ang magbigay sa kanya ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Patuloy pagkalabas mo, Panginoon, kay Pastor Boy, double portion of your anointing, Panginoon. Pagpalay mo, O Diyos, ang bawat hawakan ng kanyang mga kamay, O God. At Lord, i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. At sa lahat, Panginoon, sa minister, pinaghatiwala mo sa kanyang Panginoon. I-supply mo, O Diyos, ang lahat ng kanyang mga pangangailangan sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Lord, salamat po, O Diyos. At patuloy, Ama, tiyatasin po namin sa iyong Panginoon. Lord God, yung mga under construction, Panginoon, yung mga simbahan, O Diyos, ito po sa local at maging sa abroad, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na patuloy, O God, ikaw po ang malayang manguna, Panginoon. Lord God, sa mga simbahan ito na itatayo, Panginoon, ngayon pa lang, O Diyos, inaakin na po namin, Panginoon, ang mga simbahan ito na pagkakatiwala mo sa amin, Panginoon, sa international, Lord God. Salamat, Lord God, sa 1,000 churches every district, Panginoon, na pinopresay mo, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, patuloy, Lord God, na salamat pa, Panginoon, sa mga pagkakatiwala niyo po, Panginoon, ng mga simbahan, O God. At dalangin din pang namin, Panginoon, sa pangalan na aming Panginoon Jesus na Lord, sa mga simbahan ito na bubuksan, ay magpadala po kayo, Panginoon, ng mga manggagawa mo, O Diyos, sa mga simbahan ito, O God. Ngayon pa lang, Lord, salamat. At maging sa mga kanlon na pagkakatiwala mo, Panginoon, salamat po, O Diyos. Lord, patuloy na i-provide mo, Panginoon, ang lahat na makakailanganin, Lord God, sa mga bubuksan ng mga simbahan ng ito, sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Pinawasak namin ang lahat ng plano mo sa tanas, sa mga simbahan na yan, itasayo dito sa Lord at maging sa abroad. Ngayon pa lang, sinusuray namin ang lahat ng plano mo, kayo ng mga territorial spirit, sa mga lugar na yan, pinapalayas namin kayo sa pangalan ni Jesus. Lisanin niyo ang mga lugar na yan, kayo ng power, of darkness, principalities, expert in high places, pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Lord God, patuloy, O Diyos, Lord, nag-declare kami, Panginoon, ngayon pa lang nakatagumpayan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at nangyari na mga Panginoon, nakalaban mo, O Diyos, sa mga simbahan na yan, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Piling po, Ama, yatasin po namin sa Panginoon. Lord God, yung may mga prayer request, O Diyos, sa mga oras na, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam kung ano yung mga prayer request ng bawat isa, O Diyos. Ngayon pa lang, Lord God, katagpuin mo na, Lord God. Salamat sa kasagutan, Panginoon, ng mga prayer request ng bawat isa, O Diyos, sa live na ito. Sinabi mo, Ama, sa pangalan ni Jesus na, Lord, ano man ang hingin namin sa Ama, ito ay pagkakaloob mo sa pangalan na aming Panginoon Jesus. At sinabi mo rin, Panginoon, na kung kami po ay mananalangin, manalig po kami, na ito po ay natanggap na po namin. Kaya, O Diyos, salamat sa kasagutan aming mga panalangin sa mga oras, O Diyos. At Lord, patuloy, O God, sa gabi ito. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming mga panalangin sa gabi ito. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan.
kaibigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamahal sa'yo. Kadakilan, itatangal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nakulang. Ako'y namamahal sa'yo. Kadakilan, itatangal kita. O Diyos, ikaw lamang. Itatangal kita. O Diyos, ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, O Diyos, sa gabi nito, sa pagsamo, Panginoon. Sa live nito, O Diyos, patuloy, Lord God, salamat, Panginoon, sa sagutan, Panginoon, mga ipalalangin namin sa oras ito, O Diyos. Patuloy, Ama, ito po isisilyan namin ng malalang dugo ng Panginoon Jesus. Salamat po, Ama, ibinabalik ko na rin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, Amen. Evening po. Amen po. God bless po. God bless po.